Okay, naka-record po tayo. So, yan. Ang topic natin, this will also be our last topic sa rolling stock engineering, braking theory and train run curve. Or in Tagalog, pag-aaralan natin yung preno ng tren, tsaka yung train run curve, yung cycle ng pagtakbo ng tren in order to analyze kailan siya nagko-consume ng power. Okay? So, ay strategically, chronologically arrange yung lecture natin. Nagsimula tayo dun sa maintenance, di ba, di ba? Naalala nyo pa, yung lecture natin na online OJT, nung inisa-isa natin yung yung mga types ng maintenance ng train. And after that, nag-computation tayo ng train resistance. Kasi aware na kayo dun sa sinosolve nyo eh. So in short, pinakita ko muna sa inyo ano yung isa-solve nyo dun sa train resistance para magka-idea kayo. Di ba? So now, alam na natin yung parts ng train, maintenance ng train, yung train resistance na kailangan para paandarin yung train, kailangang i-counter. Ang pag-aaralan natin ngayon is yung theory naman para pahintuin yung train. Tsaka yung train run curve. So, konektado yung mga lecture na yun. So, kaya ako siya sinasabi ngayon. So, I suggest, kung hindi mo pa napapanood yung dalawang last two lecture, panoorin mo muna. Tapos, tsaka mo to i-replay. I-record ko rin naman to eh. Para mas buo yung context kapag inaral mo to. Okay? So, ang outline natin for today's video, ano lang naman? Number 1, braking theory. Okay? Principle of braking, tsaka brake system for rolling stock in rail cars. Tapos actually, may computation to. Okay? Pero tinanggal ko na lang kasi 20 problems na yung nagawa ko para dun sa nauna. So, no computations na. Okay? Para masaya buhay natin. Aware naman ako na meron din kayong ibang subjects pa sa ME na major talaga. So ito, pag-aaralan na lang natin yung parts ulit tsaka types. Tapos yun na lang yung i-enumerate nyo. Okay? Yan. Para sa solving natin, ang focus nyo na lang is yung last lecture na train resistance. Kasi mas importante yan for me. Okay? Kasi itong train run curve, ang pinaka-importanting matandaan lang dito, ito. Yung train performance or train run curve na tinatawag. Ganyan lang yan. Tapos, iga-graph kasi dyan, okay, ina-analyze sa graph kung kailan tumatakbo yung motor mo. Parang ganyan, no? So, parang similar sa inverter na aircon, habang pinapalamig niya yung kwarto, umaandar yung compressor mo, di ba? Tapos, pag malamig na-reach na yung certain temperature, mag-i-stop na siya ng operation. Kaya siya efficient. Sa railway, ganun din. Papaandarin niya yung traction motor, okay. Pag na-reach niya na yung operating speed, for the case of LRT line 280 kilometers per hour, magi-stop na siya. So yan. So dito wala pong traction motor na gumagana. Tapos magbe-brake na siya bigla. Yan. So ganun siya pinag-aaralan. Ginagawa tong train run curve para ma-determine dun sa linya kapag dinedesign kung anong klaseng gradient ba yung kailangan, saan maglalagay ng switches, ng sensors para sa signaling system na tinuro ko no lecture 1. So ganun. So coordinated siya lahat. So again, kung hindi ka makaka-relate dito, okay lang. Ibig sabihin, i-replay mo muna yung naunang lecture. Kasi nga, chronologically arranged sila and magkakadugtong talaga yun. Tapos, ayan, kailangan natin ma-identify din yung importance ng coasting tsaka free wheel. Ito yon. Yung sinasabi ko, napapatayin na natin yung traction motor once na na-reach niya na yung operating speed na nakadesign sa kanya. Ang tawag doon, coasting or free wheel. And ginagawa talaga siya sa railway operation para makatipid tayo sa kuryente kasi hindi rin po biro ang electrical consumption ng railway system. So what makes railway system efficient compared sa buses, compared sa jeep, is we can actually design the specific period kung saan pwede nating patayin yung motor. So bukod sa electrified na linya mo, nakakatipid ka pa sa kuryente kapag tama yung design. So ayun yung pag-aaralan natin ngayon. Okay. So yan. Bago ako mag-start, check ko ulit yung mic ko. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1. Malinaw naman yung mic ko, no? 1, 2, 1, 2. Malinaw ba? Yes po. Sige, start tayo ha. Nabawasan pa ng isa, oh. Nagbabalo lang yata yung mga kaklase niya. Okay, start tayo. So, principle of braking. Yan. So, ang una nyo gagawin, magpapanggap muna kayo na hindi nyo nahalatang i-snitch ko lang to sa module ulit. Okay? So, sa principle of braking, ganito lang yan. Alam natin na yung train resistance, 'di ba? Na-identify na natin yung iba't ibang types ng resistance that we need to overcome para mapaandar yung train natin. So ito, sa principle of braking naman, just like what I've said earlier, ang pag-aaralan naman natin
yan, is kung paano siya papahintuin. Particularly how to counter this kinetic energy, di ba? Sabi kasi, di ba, sa Newton's law of motion, first law of motion, an object at rest will remain at rest unless a force acts upon it. Conversely speaking, kapag wala kang resistance, okay, an object in acceleration, hindi rin siya mag-i-stop unless may magpahinto sa kanya. At ito yung pag-aaralan natin. Ang tawag doon, braking. Okay? So, yan. Yan. So, sa braking na rolling stock, meron tayong iba't ibang types, tsaka iba't ibang, iba't ibang period kung kailan nag-a-act ang brake, kung kailan siya ina-activate. Okay? Kasi, for context, sige, balik tayo dun sa naunang ano. Yan. Kagaya nung sabi ko nung last lecture, balikan natin sa maintenance kasi pine-predict natin 'di ba yung ano. Isa sa mini-measure dito na na-mention ko dati is yung ano, yung brake shoe na tinatawag. Ayan. Yan. So sa loob niyan, merong brake shoe. Tapos parang bike, as time goes by, napupudpud kasi yung brake natin, 'di ba? So kapag paulit-ulit mo siyang ginagamit, or kunyari, mali yung pagkaka-design ng railway system mo, puro pababa, puro padausdos, or masyadong mabilis yung operating speed na dinesign mo, so common sense, mas madaling mapupudpod yung brake natin. Okay? So kaya ito pinag-aaralan in order to strategically define kailan lang dapat gamitin yung brake at kailan hindi dapat gamitin yung brake. That is equally important as well for maintenance purposes. Para hindi tayo palit ng brake shoe. Kasi mahal din yun. Okay? Yan. Ang brake shoe na papalitan, ang design ng railway system, pag nagawa na yung LRT, touch move na yan, hindi na yan mababago. So dapat, bago pa natin paandarin yung trend, ma-identify na natin yung mga iba't ibang uri ng brake at kung kailan lang siya dapat gagamitin. At ito, yung number 1. Okay? Yan. Parking a train. Tangina, parang bata. So sa parking a train, kung ang kotse natin, meron tayong handbrake, ang train, meron din siyang parking brake at sobrang halaga nito. Okay? Para hindi, ewan ko, sige na, sabihin ko na nga, nabalitaan nyo naman. Around 2019, 2018 yata yun, hindi ko na maalala. Yung may nagbangga ang ano, kaya kay Google, LRT to train collision. Medyo nakakahiya to, no? Ewan ko ba kung sino, ayan, tama, 2019. Yan, okay? So ito, hindi ko na i-explain. Kaya mahalaga yung parking brake para maiwasan yung mga gantong pangyayari. And hindi ko pwedeng i-reveal yung details kung anong nangyari dyan. So, ganon. So si parking brake, ang purpose lang yan, ganito. Kapag kasi nagpunta ka sa driver's cab, nawawala yung hard drive ko guys, hindi ko makita yung picture ng driver's cab. So balikan na lang natin dito. Okay? So si driver's cab, ito. Yan. Ang ina niya, nasan ba yun? Meron dong ano, pag hindi ko nakita, mag-open cam na lang ako. Meron tong ano, yung hinahawakan ng train driver, yung propulsion brake lever. Ito. Kita ba? Ayun. Yung ops. Ito. Yan. Okay. List natin dito. Yan. Ito. Ang tawag dyan, propulsion brake handle. PB handle or lever. Basta ganun. So yan, si propulsion brake lever, kapag binaba mo yan dito sa pinakababa, natin. Ito. Yan, yung pinakababa niyan, may nakalagay dyan, letter P. Yan. Ayun yung tinatawag na parking brake. Okay, tas itong mga letters, yan, medyo malabo lang, tsaka burado rin naman yan kasi luma na yung system. Pero may nakasulat dyan. Ano yan B5, B5, B4. Okay, ay gago. Ibig sabihin lang yan, braking level 5, braking level 4, ganun. B4, okay, hanggang B1. B1, okay. Tapos itong nasa gitna, nakalimutan ko yung nakasulat, pero letter C ata yan, coasting. Or, alam ko, letter C yan. Correct me if I'm wrong na lang kapag may nakapag-OJT sa inyo doon. Tapos itong nasa taas, ano yan? P1, palitan ko ng kulay, gawin kong blue. Yan. P1, P2 hanggang P4. Ibig sabihin, propulsion level 1 hanggang propulsion level 4. So, yan. So, I think nagigets na ng iba, medyo common sense naman. Ibig sabihin, kapag inangat mo siya, naka-maximum yung propulsion mo, okay? Kapag binaba mo siya, naka-maximum yung brake mo. Tapos kapag binaba mo pa siya sagad na sagad,
mapupunta ka sa parking brake. Okay? Pero na-discuss ko rin naman na by design, automatic kasi ang operation natin sa LRT Line 2 to be specific. Pero it does not necessarily mean na hindi mo na i-design yung rolling stock mo or yung train mo na kaya niyang mapatakbo manually. At ito yung tamang pagkaka-design. Dapat meron kang levels of propulsion, meron kang levels of brake, at meron kang parking brake na nakahiwalay pa. Yan. So, yan. Ayan yun. So, ginagamit yung parking brake obviously sa kapag nakapark sa depot, kapag i-maintain yung tren, okay? Kapag, ano pa, kapag nasa station ka, manual operation, dapat naka-parking brake. So, ayun ang kahalagahan na itong parking brake natin. Okay? Tapos, next natin is, wait lang. Okay? Next natin is yung gradient. Yan, yung gradient brake. So, na-discuss natin nung train resistance, 'di ba? Isa sa pinag-aaralan natin yung gradient. And as the name suggests, yan, kapag pababa, running at down gradient, kailangan nating i-balance yung speed. Take note of this ha. Balance speed. Hindi papahintuin yung train. Kasi delikado rin yun, titilapon yung mga pasahero sa loob. So let me expound paano ba to ginagamit. Okay? So, balik tayo sa ano ba yan? Balikan ko nga mga snitch ko yung sarili kong lecture. Kagaya ng sinabi ko dun sa pinakaunang ayan. Sa pinakauna nating lecture, yung interrelated system. Okay? Yan. Di ba naka-design kasi yung train natin na automatic siya. Siya yung nagko-compute ng sarili niyang speed. May sinusunod siyang speed sa isang particular section. Kunyari ito. Yan. So in short, kapag nandito ka, tapos binato ng signaling system na, ay 40 kilometers ka lang kasi bawal mabilis masyado kapag pababa yung gradient. So obviously, kahit patayin mo yung traction motor mo, hindi yan hihinto. Kasi ang train resistance mo, di ba? Ang train resistance mo, negative yung gradient, di ba? Negative yung G mo. So pababa siya. So kahit napatayin mo yung traction motor, yung acceleration mo, ay yung velocity mo, tataas pa rin. So one way to balance this is braking. Okay? So, siya yung magtitimpla ng speed mo. Okay? However, meron tayong problema. Sinabi ko rin sa last lecture, na pabalik-balik tayo, pero okay lang. Saan ba yun? Yung sa gradient ng katipunan, di ba? Sinabi ko na na yung katipunan, kung i-design natin siya ng very steep, saan ba yung tangin ng katipunan na yun? Katipunan, dito yun, gradient. Wait lang. So, yung Katipunan Station, papuntang Anonas, di ba merong tunnel doon? Sabi ko doon, kahit na i-design natin siya very steep, maaakyat naman siya ng tren. Kaya naman talaga, multiple unit yan eh. Maraming traction motor yung tren natin. Pero masisira siya in terms of maintenance ng traction motor. Conversely speaking, kapag masyadong steep yung gradient natin, okay, kapag masyado siyang matarik, bukod sa traction motor, ang isa pang masisira, babalik tayo dito, yung brake ulit natin. Yung brake shoe, to be specific. Okay? So, ayun yung reason kung bakit sobrang strict natin sa gradient measurement. Okay? Kaya nga per mil, yung measurement natin, hindi percent, di ba? Kasi mas mataas yung level of precision ng per mil. Okay? Kasi we need to be careful in designing our gradient sa railway system. Kasi dapat, bukod sa passenger safety, aware tayo sa mga components ng tren na maaaring masira kapag masyadong matarik yung pagkakadesign. Kagaya ng traction motor, and brake shoe. Yan, okay? So, yan. So, lalabas na sa finals, guys, bakit bawal matarik yung elevation or gradient ng railway system natin. Kasi explain nyo na kailangang alagaan yung dalawang component na to. Okay? So, sana nakinig kayo sa explanation. Yan. Hindi ko na isusulat kasi pasado naman na kayo lahat for sure. Perfect halos lahat yung midterm. So, yan. Okay? So, screenshot. 1, 2, 3. Okay. Kapag may tanong kayo, open mic na lang ha. Kasi masyadong maraming tabs nakabukas. Hindi ko makikita yung raise hand. Okay. Proceed tayo. So, next naman, is emergency brakes. Ganito yan, papaliwanag ko sa inyo, ha?
Si emergency brake, kailan ba siya ginagamit? During disaster? Or ito. Sa pinakitang figure, kunyari, a person fell on tracks. Pero may i-mention ako sa inyo. Sa tawid tayo sa Japan, diba? Shinkansen earthquake stop. Di ba? Stock knowledge. So, one way, kaya safe ang Shinkansen or high-speed rail sa Japan, kahit na puro sila lindol, kasi nakadesign po yung railway system nila na kapag nakadetect siya ng primary waves, okay, ng earthquake, automatic mag-activate brakes ng lahat ng tren sa linya. Real time siya. So first things first, ano ba yung primary wave? P wave and secondary wave. Yan. Nag-grade 5 ba kayo? Sa grade 5 tinuturo to sa earthquake. Yan. Sige, so recap. Kapag nagkaroon tayo ng lindol, okay, meron tayong tinatawag na primary wave. Ito. Yan. Primary wave, tsaka secondary wave. Paano ka ba i-explain to? Parang ano lang yan eh. Paano ba? Sinong hero ba sa ML yung may ultimate na ano? Kilala niyo ba si Minotaur? Si Minotaur, ML. Huwag na nga. O basta ganito. Yung primary wave, ayan yung unang lalabas na shockwave sa earthquake. Pero wala siyang hindi siya ganun kalakas. Okay? Yung secondary wave, ito yung susunod kay primary wave, as the name suggests, kaya nga siya secondary. Pero mas matindi na yung magnitude nito. Okay? So, yung railway system sa Japan, particularly itong Shinkansen network, meron siyang tawag dito, seismic sensor, okay, na nagde-detect ng primary wave. Tapos, kapag yung primary wave na yun, na-detect ng sensor, magbe-break siya. This is the reason why, ayan, kahit na, madederail sila, hindi naman may pagkakaila na malakas talaga ang lindol sa Japan. But the point is, mas malaki kasi yung damage if tumatakbo yung tren tapos biglang magkakalindol. Edi titilapon sila sa labas ng viaduct. Pero dito, dahil napapahinto yung train, okay, advance, parang proactive sila. Bago pa dumating yung secondary wave, nakahinto na yung tren. So, mas mami-minimize yung damage at hindi sila titilapon sa labas ng viaduct. Yan, mas mare-rescue sila. So, ito yung reason kung bakit ko siya ine-explain. Kasi iyon yung pinaka-primary example na pinagagamitan ng emergency brake. Aside dun sa aside dito sa kapag may nahulog na tao sa tracks. Okay? Tapos, paano ba gamitin yung primary, yung andito? Yung emergency brake? May tinatawag tayong mushroom. Kasi mushroom. Nakikita nyo to? Screenshot ko na lang. Wait lang. Yan. Meron tayong tinatawag na mushroom. Kaya siya mushroom button kasi mukha siyang mushroom. Ito. Yan. Yung kulay pula. Yan. Bilugan ko. So yan. Disclaimer na lang. Iba-iba po ng uri or ng position ng buttons ang bawat trend sa buong mundo. So, it does not necessarily mean na ito yung emergency brake ng line 2. Ito na yung emergency brake ng lahat. No. So yan. Kapag pinindot mo yan, automatic, magbe-brake yung trend. Equivalent sa B5. Okay? Pero, meron din sa training yung, nasaan na ba yung kanina? Yung drawing ko. Yung pinakita ko kanina na ito. Yan, yung P, yung parking brake. Sometimes, may mga rolling stock na yung parking brake nila, ito rin yung emergency brake nila. Okay? So, kapag, nagda-drive ka ng tren, pwedeng ibaba mo na, hatakin mo na lang pababa, emergency brake na agad yun. Okay? Pero, kung natataranta ka, pwedeng ito rin. Okay? So, kaya siya dalawa, kasi kapag ito ang medyo mabigat na responsibility ng train driver, no? Bukod sa buhay ng mga nakasakay sa'yo, dapat aware ka rin sa buhay ng maaaring maaksidente. Ganun. So, they are trained to activate emergency brake sa pinaka mabilis na reaction time possible. And one way na design principle na maaaring i-apply sa rolling stock design para matulungan yung driver na ma-activate yung emergency brake ng madalian is to give him or her multiple options to activate the emergency brake. Kagaya nito. Pwede mo tong hatakin pababa. Okay? Pwedeng pindutin mo na lang. Pero kung ako tatanungin nyo, sa ibang bansa kasi, kaya hindi ko na ginamit na example tong emergency brake sa person falling on tracks. Yan. Kasi hindi naman na talaga ginagamit yung emergency brake sa
person falling on tracks. Kasi meron na tayong tinatawag na platform screen doors. Yan. Pinaka-favorite ko na ito sa Korea. Malamig yung stations nila. So, ayan. So, lagi natin sinasabi, prevention is better than cure sa medicine, di ba? Dapat proactive tayo mag-isip. So, rather than focusing kung paano mapapahinto yung trend kapag may nahulog na tao, why not, i-prevent mo na lang na may mahuhulog na tao to begin with. Okay? Kaya ako to pinapakita kasi I wanted to mention na yung design ng Metro Manila subway natin, tsaka North-South Commuter Railway, yung Laguna to Clark, meron na po siyang platform screen doors. Okay? And kaya ako rin sinasabi tong earthquake stop kasi if ever, kunyari, natayo na yung mga railway system natin, tapos kayo na yung nagtatrabaho, I'm 100% sure na hindi nyo na may encounter tong gantong senaryo, yung may mga nahuhulog na tao sa trip. Kasi nga may platform screen door na tayo. Ang maaari nyong ma-encounter na emergency stop is yung kapag nagkaroon ng earthquake or fires or other natural hazards. So yun, mas dito nyo siya magagamit. So ayan yung gamit ng emergency brake. Okay? Now, identify na natin yung iba't ibang period kung kailan ina-apply yung brake. Ngayon naman, i-identify natin yung iba't ibang uri ng brake system na ginagamit sa railway operations. Pero bago ako mag-start, meron ba tayong tanong sa parking brake, sa service brake, ito yung sa gradient, kapag mini-maintain yung speed, tsaka sa emergency brake. So, yun yung tatlong uri ng brake natin. Parking brake, service brake, tsaka emergency brake. Bago tayo mag-proceed sa iba't ibang types ng brake system for rail cars, meron ba tayong tanong? Or wala naman? 1, 2, 3. Malinaw naman ba? No? Ayun, dumami yung matanda. Very good, very good. Okay, proceed tayo. So, yan. Ang i-discuss lang natin ngayon, ito. Yung adhesion lang na brick. Itong naka-square na red. So, meron tayong, hindi ko nababasahin isa-isa, nababasa nyo naman. So, ito yung pinaka ginagamit ngayon, yung air brake or pneumatic brake. Mamaya ko i-explain bakit. And actually, na-explain ko ito ng lecture 1, di ba? Yung sabi ko, ang usapan ng ang kasabihan ng mga train driver, di bali nang mawala ng kuryente, wag lang mawala ng hangin. Kasi kapag wala kang kuryente, hindi ka andar, pero kapag wala kang hangin, hindi ka hihinto. Dito natin yun makikita. Okay? Kasi air brake or yung formal term na ginagamit sa engineering, I think nagamit nyo na rin to, pneumatic. Pneumatic system po ang ginagamit natin. Ibig sabihin, air or compressed air, to be specific, yung gumagana or nagpapagana ng brake system natin. Yan. And I think sobrang expert na kayo dito. Ginagamit din naman to sa mga trucks, sa mga kotse, gano'n. Tapos ngayon, i-identify natin yung particular na structure niya, saan siya nakalagay, tsaka schematic diagram ulit. Kasi ito naman, yan, ito yung maaaring hindi nyo nakikita sa automotive design, particularly sa combustion engine. Kasi wala namang electric brake yung mga sinaunang kotse natin. Pero, if you're venturing out, okay, gusto niyo magtrabaho sa EV market in the future, mga BYD, ganon, I suggest makinig kayo sa lecture natin dito, particularly sa regenerative brake system. Okay? Kasi magagamit nyo to in the future. Labas na dito yung railway system, guys. Kasi applicable din naman yung mga tinuturo ko sa ibang bagay. Okay, so proceed tayo. Simulan natin sa pinaka-basic. Yan, yung mechanical air brake. So bago ako mag-start, balik tayo dito sa railway maintenance. Pinakita ko dito yung compressor. Dito ba? Ayan. Hindi, pinakita ko dito may ASR. Saan ba yun? Ayan! Okay. So, kagaya ng sabi ko dati, last lecture, kung napanood nyo, meron tayong tinatawag na ASR. Hindi lang kita. Kasi, madilim yung picture. Ayan. May nakasulat dyan, ASR. Kung hindi kayo naniniwala, punta kayo ng Puresa Station, okay? Hintayin nyo yung dadaan na trend doon sa kabilang platform. Tapos, sipatin nyo yung nasa ilalim. May mga nakikita kayong tangke. Tapos may isa kayong tangke na makikita. May nakasulat ASR. Okay? Ang ibig sabihin ng ASR, kung napanood niyo last lecture, lalabas na sa finals, okay? Ang ibig sabihin nun, air spring reservoir. Okay?
No question, sir, hindi naman pala related sa brake eh. Air spring naman pala siya. So, bakit mo siya dinidiscuss? Wait lang. I-explain ko. Kalma ka lang. Yan. So, balik tayo. Recap lang, para sa mga hindi nanood nito. Diniscuss ko dito, ayun, di ba, kita? ASR. Diniscuss ko dito na yung compressor ng train natin is hindi naman pwedeng bawat car may compressor. Kasi bukod sa magko-consume yun ng maraming electricity, hindi rin siya efficient. Na-compress ka ng compress ng air. So in order to properly distribute yung compressed air dito sa mga air spring natin, na diniscuss ko rin nun, naglalagay tayo ng air spring reservoir. Ayun yung explanation na sinabi ko dati, di ba? Para equal yung distribution ng air pressure sa kada bagon. Pero dito, ang hindi ko pa na-explain kung bakit tayo naglalagay ng ASR, okay, or air spring reservoir, kasi ang priority, ang pinaka-main purpose ng ng pneumatic system ng train is ito. Yung, wait lang, kalma. Is itong braking. Okay? Para hindi sila madamay. In short, ang basic explanation nito, tagalogin ko na lang ha. Para kahit meron tayong compressed air na ginagamit sa spring, kapag may reservoir ka, you are sure na meron pang naka-allocate na compressed air para sa brake. Sa madaling sabi, pinaghiwalay po ang tangke ng air spring at ang tangke ng compressed air para sa brake. Kasi importante na mayroong sariling air spring na mayroong sariling compressed air yung para sa brake. Dapat i-design natin yung rolling stock natin na kaya niyang i-activate yung brake at all times. This is the reason why nakahiwalay, ulitin ko for the third time, nakahiwalay yung lalagyan ng compressed air para sa brake cylinder natin tsaka dito sa air spring. Okay? So, ayun yung pinaka main reason or pinaka main gist na dapat yung matutunan sa mechanical air brake. And ito, hindi ko na-explain, I think familiar na rin kayo, nadidiscuss naman yata to sa MA. So, meron tayong brake valve, okay, yan. Tapos, ito yung valve natin. So, kapag closed yan, so, nandito yung compressed air, okay. Pero, isa sa pinaka main feature or main advantage ng pneumatic brake system, okay, air brake system na lang, air brake system, is instantaneous kasi siya. Dahil nga malakas yung pressure ng compressed air mo, kapag binuksan mo yan, kunyari, binuksan mo siya, automatic lalabas yung hangin, lalabas siya, tapos itutulak niya tong brake cylinder. Ayan, no? As shown in this figure. So, instantaneous yan. Kapag binuksan mo yung valve, tutulak niya yung brake cylinder, automatic, magbe-brake agad siya. Kasi magko-contact agad yung brake shoe doon sa wheel. Okay? Ito yung pinaka-main advantage na compare dito sa electrical, okay? Electrical brake system na mamaya natin i-explain. Kasi sa electrical brake, kapag merong problema sa circuit mo, okay, or hindi nag-function yung equipment na dapat magpapahinto sa tren, medyo delikado ka. Ito, walang electrical involved walang electronics involved. Bubuksan mo lang yung valve, papasingawin mo lang yung compressed air, automatic hinto agad yung tren mo. Okay? So, ayun yung main advantage niya. Okay? So, sa finals, lupit ko magturo, no? Sinasabi ko yung tanong sa finals. So, sa finals, ipapaano yan sa inyo? Ipapa-cross comparison, magpapadrawing ako ng table na ganyan. Kasi papa-compare ko sa inyo yung advantages ng air brake, tsaka ng electrical brake. Yan. Yan. So, dapat aware kayo doon. So, yung advantage ng air brake, ayan na, nasabi ko na, instantaneous, tsaka hindi niya kailangan ng electronics. So, instant, tapos no electronics. Yan. Kasi itong electrical brake, tsaka ako na i-discuss. Next slide yan. Okay? So, next naman is itong tinatawag na automatic brake. Yan. So, ang automatic brake, ito ilalabas sa finals, activates if the train set unintendedly separates. For the second time, para malinaw, babasahin ko activates if the train sets unintendedly separate. So, in order to explain this better, ano na lang tayo? Paano ko ba explain? Punta tayong Netflix. May nanood sa inyo nun, di ba? Yung bullet train na sumasabog. Ang inang movie yan.
kay Paulo. Ayan. So dito, sa bullet train na sumasabog, ayan na dito, Shinkansen. May isang scene dito na ano, o di ba? Nanood lang kayo, may libre pa kayo Netflix sa klase. May isang eksena dito na pinapatay muna yung brake system bago nila kalasin yung car. So kapag hindi ka pa napapanood, pasensya na, spoiler to. Ito. Ito ba yun? Gago, bakit may caption? Ang baho naman. Ayan, okay. So, recap lang ng konti. Yan. So, in short, ang plano nila, kakalasin nila yung tren. Okay, i-evacuate nila lahat ng pasahero doon. Ay, wait lang. Nakikita nyo ba yung screen? Sa Google Meet kasi nagba-blackout kapag naka-share screen yung Netflix. Nakikita nyo ba muna? Nakikita? Okay. Tangina, pwede pala to, no? Mag-movie watching na lang kaya tayo. May Netflix ba kayo lahat? Panoorin nyo to. Maganda to. Gusto nyo ba? Movie watching. Anyways, sige. So again, ang eksena ganito. Buksan ko yung cam ko para mag-gets nyo. Baka may hindi pa nakapanood. So, kita ba ako? Yan. Diba? Konektado yung tren mo, diba? Konektado siya, maanda siya. May bomba nga yung tren. So, ang plano ng mga tauhan doon sa kwento, tangina parang Pilipino, no? Sabi nila, i-evacuate lahat ng pasahero dito, tapos kakalasin nila yung tren. Pak. Okay? Here's the catch. Yung plot kasi ng kwento, kapag less than 100 km per hour yung takbo ng tren, sasabog siya. Ang problema, ganito. Balik tayo sa lecture, ha. Di ba meron tayong automatic brake? Ayan, no? Activates if the train set unintendedly separate. Question. Balik tayo dun sa bullet train explosion. May way ba, okay, na pwede nilang kalasin yung Shinkansen nang hindi nag-activate yung automatic brake? Kasi bawal nga sila mag-brake eh. Kapag nag-less than 100 km per hour, sasabog, di ba? So, anong ginawa nila? Tingin kayo sa Netflix. Nagpunta sila dito sa main circuit board, MCB, tapos dine-activate nila yung, ang tawag dito, tangina. Basta dine-activate nila yung automatic brake. Ayan o. May tawag dyan panel board. May tawag dyan. Circuit breaker. Kalimutan ko na, panoorin nyo na lang. Ayan yung number 16. Yan. Okay? Yan, terminal. Kinalas nila yung terminal, nagpapagana nung automatic brake. Okay? Tapos ito, dineliver yan ng kabilang Shinkansen. Itong nasa kabila. Yan. Tapos ikakabit nila yon. Okay. Blah, blah. Tapos next naman, yan, nakalas na nila yung di ba? Nakalas na nila yung circuit. So wala nang automatic brake, pwede na nilang kalasin. So ang next na gagawin nila, pupunta sila dito sa ilalim ng bagon, tangina tumatakbo, no? Tapos kakalasin naman nila yung coupler. Ayan. Ito yung mga nakakonekta doon sa brake system sa ilalim. Yan. Okay? Diba? Lupit ko magturo. May libreng Netflix pa. Ito yung mga bagay na hindi nyo makikita sa reporting, guys. Tsaka kapag nag-google kayo. Yung direct explanation ng professional na aware sa mga nangyayari. So, sana na-appreciate nyo siya. Ayun yung bomba, diba? So, nung nakalas nila yung train, obviously, less than na siya, tawag dito? Less than less than 100 kilometers per hour. So, sumabog na siya. So, nandito na yung mga i-evacuate na passengers. Okay? Tapos, ang spoiler ba? Sige, spoiler ko na. So, kaya ito pinasabog kasi may pupuntang kabilang tren tapos kokonekta dito tapos ita-transfer yung mga pasahero. Ganon. So, in short, binuksan lang nila yung likod ng tren. Diba? So, yan. Panoorin nyo na lang. Marami pang terms dyan. Marami pang technical specifications na ginawa. May mga inalter-alter pa sila dun sa operation. Yung mga ATC, ATO. So, kung nakikinig kayo sa lecture ko, baka nagigets nyo na yung iba. Pero kung hindi, okay lang. Panoorin nyo na lang sabay-sabay. Okay? So, ayun ang automatic brake. Okay? Again, for the fourth time, uulitin ko, activates if the train set unintendedly separates. Okay? So, in short, meron nakalagay na same concept lang dito. Same concept lang. This is actually the same component. Nagkaiba lang kung kailan siya ina-activate. Okay? So, in short, merong nakakonect na system dito as kagaya ng pinakita ko kanina, di ba? Yung yung panel board, yung terminal, di ba? Yung pinakita ko kanina. May nakakonekta doon sa circuit na nag-a-identify kung konektado pa ba yung tren o hindi.
Kapag hindi na konektado yung train, mag-a-activate siya ng automatic brake. As shown sa movie kanina. Okay? Tapos, ano pa ba itong dalawang to? Kasi ito naman, air command electromagnetic brake, a brake system that uses electrical command from the driving cab. Okay? Mamaya ko i-explain to. Konektado itong dalawa eh. Tapos, itong electrical, ano to? Wait lang. Electric command type electromagnetic straight air brake. Okay? A braking system that continuously transmit braking command electrically. So, ang pinagkaiba lang nito, ito. Balik tayo dito. Yan. So, kanina, sabi ko, wala tong electronic equipment, di ba? Ayun yung main advantage niya. When it comes to emergency, magagamit mo siya agad. Pero minsan kasi, kapag masyado nang mahaba yung bagon mo, di ba? Hindi kasi, tingin sa camera. Imagine nyo, gumagawa kayo ng train, ha? So, kapag gumagawa kayo ng train, para ka lang sa bahay, hindi kasi efficient kapag masyadong mahaba yung tubo na ilalagay mo para sa waterline. Sa train, ganun din. So, hindi rin efficient if masyadong mahaba yung tubo na lalagyan mo para sa compressed air. And hindi rin siya safe kasi masyadong marami yung point na maaaring mag-leak. So, one mitigation here, okay, is para mapaikli yung piping mo, yung connection ng dadaanan ng compressed air, gagawin mo na lang electronic yung mga section na pwede gawing electronic. Kagaya na ito. Ayan, no? In order to transmit electrical command from the driving cab, instead na maglagay ka ng pressure lever dun sa driving cab, ang haba nun. Imagine mo yung brake mo nasa ilalim ng bagon, nasa gulong, tapos yung pipe ng compressed air nandun pa sa driver cab para lang ma-activate yung pneumatic brake system. So yung driver cab, ang ilalagay mo na lang dun is yung electronic equipment. Kagaya nito. Ayan. So, ayan yung brake controller na tinatawag. Okay. So, in short, mixture na po siya ng, ang pinagkaiba nito sa pinakita ko kanina, ito purely air brake lang siya, okay? Purely pneumatic, literal na no electrical component, no electronic, sorry. Wala siyang electronic component, pero dito, parang mixture na siya. Okay? Meron kang, yung pinaka-main brake shoe na magpapahinto sa'yo, ganun pa rin naman, brake cylinder pa rin, compressed air pa rin, pero yung magko-control sa kanya, electronic na. Ayun o, digital command. Yan. Ito yung tinatawag na digital command. So, ayun yung pinagkaiba nila. Okay? So, pinag-combine natin yung electronic tsaka yung pneumatic system in order to make it much more efficient. So, ayun lang naman muna ang mga air brake system natin. So, recap. Balik tayo ha. So, meron tayong mechanical air brake. Ito. Yan. Ginagamit yan kasi ang advantage niyan, instantaneous siya. Kapag binuksan mo yung valve, sisingaw agad yung compressed air, maha-activate agad yung brake system sa brake cylinder kasi itutulak niya yung brake shoe. Number 1 yon. Number 2, meron tayong automatic brake. Yung pinakita ko kanina sa movie, it activates if the train sets unintendedly separate. Merong component or electrical component, yung train, yung pinakita ko sa movie, yung terminal, di ba, na nakaka-detect kung konektado pa ba yung bagon o hindi. Kapag hindi, i-activate niya tong automatic brake. Number 2 yon. Number 3, meron tayong electromagnetic, ito yung electromagnetic direct air brake tsaka electric command type, electromagnetic straight air brake. So, same lang yan. Ang gist lang nito dito, yung controller niya is meron ng electronic involved. So, ayun lang naman ang dapat nyo matutunan sa air brake. Yan. Okay? So, paano ko ba tatanong sa finals to? O, hindi ko na sasabihin yung question kung anong tanong ang lalabas dito. Ang question ko na lang, naiintindihan nyo ba yung tatlo? Bago tayo mag-proceed. Last part na yung next lecture. Yung, pneumatic, automatic brake, air brake, automatic brake, tsaka yung electric command. Naiintindihan niyo ba yung tatlong air brake? Tapos proceed tayo sa next. Pwede na ba tayo mag-proceed sa next? Last na ata to eh. Tapos, ay gago, may train run curve pa pala. Naiintindihan niyo ba? Madali lang naman yung next. Sure kayo ha? Okay, proceed tayo. Okay, electric brake. So, si electric brake, yun yan, alam natin na sa magnetism,
di ba? Meron tayong dalawang pole. Tapos, na-discuss ko na rin na yung sa traction motor natin, di ba? Kung nakinig kayo nung last lecture, meron tayong stator, siya yung bilog na kinalalagyan ng motor. Meron tayong rotor sa loob. As the name suggests, ito yung nagro-rotate. Kaya nga siya rotor eh. Tapos, ito. Yan. Yung loob na stator, yan. Merong magnetic field dyan, guys. Yan. Alternating. In short, ang nagpapaikot sa motor natin, applicable to kahit sa mga electric pan, electric vehicles. Yan. Ang nagpapaikot sa kanya is yung magnetic field. Okay? Na nandun sa rotor. So, kung hindi nyo napanood yung last lecture, sige, balikan ko para sa inyo. Ito yun, no? Saan ba yun? Yung picture dito yung binuksan yung motor eh. Wait lang. Ito ba yun? Hindi, testing na yan eh. Wait lang. Panoorin nyo na lang, tanong nyo sa mga umattend. Bakit ko ba nire-review yung sarili ko? O basta ganun. Kung napanood nyo, alam nyo dapat yung sinasabi ko. Okay? So bakit ko tayo na-explain? Kasi sa electric brake, simple lang yan. Kung magnetic field yung nagpapaandar dun sa rotor, yung nagpapaikot sa kanya, conversely speaking, yung magnetic field din ang maaaring magpahinto or magpa-stop sa train. So in short, tagalogin ko na lang, kunyari ito ang normal na rotation ng rotor natin kapag acceleration, okay? Kapag inactivate natin yung braking, okay, gagamitin natin yung electric brake, di ba? Same principle, magnetic field ulit. Babalik rin natin yung ikot ng magnetic field. Hindi yan. Hindi mapapabagal niya yung motor. Question, sir, paano nangyayari yun? So, dapat balikan mo tong pinakita ko kanina. Ibababa mo yung PB handle. Ayan, oh. So, kapag nilagay mo siya dito sa baba, yung sa B4, so, babaliktad yung magnetic field ng motor. Okay? And in combination, yan, tutulungan niya yung pneumatic system kanina or yung air brake kanina. So, in conjunction, in short, nagwo-work together yung dalawang yun. Yung electric brake, tsaka yung air brake or pneumatic brake. So, ayun lang naman ang pinaka main principle ng electric brake. Okay? And meron yung iba't ibang types. Merong rheostatic, tsaka regenerative, tsaka eddy current braking. Yan. So, pero ang pinaka main principle niyan, ito. Yung tagalogin ko na lang para hindi maarte, wala nang physics. Ano te? Kung gusto niyo, if you want to read this up, ito yung tinatawag na electromagnet kung gusto niyo siya i-research, ito yung tinatawag na Faraday's Law of Electromagnetic Induction. Yan. Search niyo na lang. Pero para kung tinatamad kayo, sa akin na lang kayo makinig. Ang pinaka-gist lang yan, meron kang rotor, meron kang kuryente, okay? Yung kuryente, papaganahin yung magnetic field sa loob ng stator, ayun yung magpapaikot. Conversely speaking, yung magnetic field na yun, pwede ring baliktarin yung polarity. Ayun yung appropriate term sa physics, polarity ng magnet. Okay? Kapag binaliktad mo yung polarity, edi yung torque na ma-generate niya, tangina, naging physics bigla, di ba? Pwede mo ring baliktarin. Yan. Ang tawag doon, electric brake. Tapos, sa electric brake, meron lang siyang tatlong types. Merong rheostatic, regenerative, tsaka eddy current braking. Pero bago ako mag-proceed, naiintindihan ba yung concept na to? Ayan, yung binabaliktad natin yung magnetic field para bumagal yung ikot. Naiintindihan niyo ba siya? Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so sana naiintindihan niyo. Naka-record naman. Yan. So, punta tayo dito. Simple lang naman yan. Sa rheostatic braking, okay, ito. Basahin niya, in powering mode, the traction motor takes in electricity from the power supply contact line to accelerate the train. Ito yung sinabi ko kanina. Ayan, no? Yung umaandar siya sa... Sige, paganahin ko, ha? Kunyari, ito yung yung acceleration, yung color red. Yan. Kunyari, umiikot siya. Yan. Ayan yung powering mode. Pag ganun yung ikot ng motor mo. Okay? Pero, basahin natin tong kabila. Next paragraph.
In braking mode, traction motor works as a generator and converts kinetic energy into electric energy. Ito yung sinabi ko kanina, na kapag binaliktad mo yung polarity ng magnet, okay, babaliktad siya, ngayon, deceleration naman siya. Yan. Okay? Yan. Ang problema, ganito. Ito ang problema ng rheostatic braking. Lalabas sa finals So, alam naman natin yung 'di ba? Meron tayong law of conservation of energy. Ano ba 'yan? Narinig niyo na ba 'yan? An energy cannot be created nor destroyed. You can only transform its nature. O sige. Law of conservation. O, 'di ba? Stock knowledge. Ayan. Energy cannot be created or destroyed. Can only be transformed from one another. So, tama. Yan. So, meron tayong iba't ibang types ng energy. Na grade 5 ba kayo? Sa grade 5 yan sige. Recap tayo ng grade 5. Tinuro ng grade 5, meron tayong mechanical energy. Okay. Meron tayong electrical. Meron tayong light energy. Ano pa ba? Mechanical, electrical, heat. Yung heat kasi, sige, energy rin yan. Minsan byproduct nga to Yan. So, bakit ko ito ini-explain? Makinig kayo So, kapag umaandar tayo, color red. So, for sign convention, red yung acceleration natin. Red. Okay, ito yung red, ito yung acceleration. Makinig kayo Yan. Kapag accelerating yung trend natin, simple lang naman yan. Yung electrical, kino-convert niya into mechanical energy. Okay? Now, kapag braking mode, palitan natin ng blue. Blue. Ang blue is yung deceleration. Okay? Deceleration. Yan. Tank. Kapag blue, edi syempre, baliktad naman. Yung mechanical energy, yung pag-ikot ng gulong, to be specific, kino-convert natin sa electrical energy. That's one possibility. Kaso ang problema, ganito. Sabi nga, di ba, law of conservation of energy, energy cannot be created nor destroyed. You can only transform from one another. Ang problema sa rheostatic braking, ganito. Yung mechanical energy, instead na electrical energy lang, yung ma-generate niya, may na-generate din siyang byproduct. Heat. Okay? As shown in this figure. Ayan So, nag-iinit yung resistor mo habang humihinto ka. Kasi again, babalik tayo, law of conservation of energy. So, kapag masyadong mabilis yung takbo ng tren mo, if you will rely on electric brake alone, yes, theoretically speaking, mapapahinto niya yung tren. Pero in terms of safety, medyo questionable siya. Kasi may na-generate nga na heat. So, anong gagawin natin, sir? Paano ko i-design yung tren natin kung gusto ko siyang mapahinto? Kung nakikinig ka kanina, sabi ko, this works in conjunction. Kailangan meron kang electric brake, pero kailangan tanggapin mo rin na hindi mo kayang tanggalin 100% yung air brake or yung pneumatic brake. Kasi ito, may heat siya na na-generate, oo, pero friction lang. Ito lang dito lang yung heat mo. Delta H. Tangina, may thermo bigla. Ayan, dito lang yung heat mo sa air brake lang. So, yung air brake mo naman, pwede mo naman palitan yung brake shoe. Ito medyo delikado siya kung dito ka magre-rely kasi maaaring masunog yung resistor mo. Literal. Kasi yung mechanical energy, aside from natatransform mo siya sa electrical energy, meron din tayong byproduct na heat. Ang tawag dito, byproduct. Yan, byproduct. Yan. So, ang physics na nag-govern doon is ito. Yung law of conservation of energy. Energy cannot be created nor destroyed, can only be transformed from one form to another. So, ayan ang weakness niya. Ayan ang weakness ni rheostatic braking. May na-generate siyang heat. Okay? Now, sa electric vehicle, sa mga BYD, sa Tesla, so meron silang ginawa na, ito, medyo pangit yung illustration nito kasi for train, so medyo bias siya. Okay? Yan. Malinaw yan Pero, I wanted to make sure din na naiintindihan nyo na yung regenerative braking is applicable din sa electric vehicles and talagang doon siya ginagamit. So ito naman, basahin ko na lang, it converts the generated power from the traction motor
back to the overhead catenary system. So question, anong pinagkaiba ni rheostatic braking, okay, sa regenerative braking? Bakit dito walang heat? Effective use of energy that would have instead been converted to heat. So bakit dito kay rheostatic braking may heat na nagaganap sa resistor? Dito wala. The answer is simple. Nakikita mo naman dito sa figure. Ayan o. So meron siyang specific circuit, okay, na naka-allocate para ibalik yung kuryente sa overhead contact line. Okay? Dito, meron bang circuit? Wala. Kapag pinahinto mo to, yung mechanical energy makukulong lang sa resistor. So sayang. Actually, ang tawag dito energy loss eh. Energy loss. Yan. So hindi siya efficient. Sulat ko ba? Sulat ko na nga. So yan. Energy loss due to heat. So sana na-appreciate nyo yung mga dinidiscuss sa physics ng grade 5. Napapakinabangan nyo na siya sa tunay na buhay. Kasi ayun ang kapangyarihan ng engineer. Theory to application tayo eh. So dapat alam natin kung paano gamitin yung physics sa tunay na buhay. Ito yon. So kung dito nasasayang yung energy, ang proper term, energy loss, di ba? Kasi nga, according sa law of conservation of energy, it cannot be destroyed. Ita-transform mo lang yung mechanical energy into heat. Ito, yung nung na-invento si regenerative brake system, finally, may gamit na siya. Instead na masayang siya sa heat, okay, ibabalik mo siya sa overhead contact line, tapos pwede siyang pakinabangan ng ibang tren. Pero para hindi tayo bias, sige, pakita ko na rin sa inyo yung regenerative brake ng electric vehicles. Yan. So sa electric vehicles, kung dito, binabalik niya yung electricity papuntang contact line, di ba? So kayo, dahil MA kayo, pwede kayo mag-EV charging in the near future. Dito naman, binabalik niya yung regenerative brake system from the motor pabalik dun sa battery. Ayan. So same process, exactly the same process. Magkaiba lang kung saan pumupunta yung circuit mo. Okay? Kung dito sa railway system, yung regenerative electricity na nakukuha sa regenerative brake, pumupunta ng catenary. Sa electric vehicles, bumabalik siya ng battery. Exact same concept. Okay? So yan, good to know. Tapos, yan. Lastly, meron din tayong eddy current brake system. Yan. Okay? So, paano ko ba sige, balik tayo sa physics. Fluid dynamics. Sa fluid dynamics, meron tayong eddy current na tinatawag. Yan. So, in Tagalog, ito yung paikot na current. So, yan. Ito yun. So, ang weird dito kay eddy current, hindi lang siya applicable sa fluid dynamics. Nag-a-apply din siya sa magnetism, particularly sa electric braking. So, babasahin ko na lang siya. Si eddy current, braking method that occurs when fixed field coils facing each other generate magnetic field. Or in Tagalog, maglalagay ka ng dalawang magnet doon sa rotor mo, sa rotating disc. Tapos, kapag pinower mo yan, di ba, naglagay ka ng power, electricity. Okay? Yan, naglagay ka ng power, nilagyan mo siya ng kuryente, mag-a-activate yung magnetic field niya. Ika-counteract niya ngayon yung ikot ng disc. Okay? Question, sir, anong pinagkaiba niyan dito sa pinakita mo kanina? Yan. Ito, pag binaliktad mo yung polarity, yung mismong nagpapahinto sa kanya yung ikot ng rotor, di ba? Ito, meron kang rotor plus nagdagdag ka pa ng additional magnets. Yan, okay? Yan, nagdagdag ka pa ng additional magnets. Ito yun. Ayan. Okay? So, in short, si eddy current, parang ano lang siya, additional lang siya dito kay electric brake na binaliktad mo yung ikot ng magnetic field. Ito, binaliktad mo yung ikot ng magnetic field plus nagdagdag ka pa ng magnet na magpapahinto sa kanya. Okay? So, ayun lang naman ang uri ng electric brake. Pasensya na, medyo mabigat to sa physics, no? Kasi electromagnetism involved yan. So, kung nag-grade 5 kayo, may intindihan nyo siya. So, ayun lang naman ang pinaka-gist niya.
So, recap. Bago tayo mag-proceed. So, si air brake, okay, ang advantage niya, mas simple siya in nature. And I think, obvious naman na, mas madali nga i-explain, di ba? Basta pag binuksan mo yung valve, papasingawin mo yung compressed air, okay na agad. Ma-activate na agad yung brake cylinder mo. Dito kay electric brake, medyo maraming concepts involved, kagaya ng law of conservation of energy, tsaka ng electromagnetism. Ayan, no? May mga polarity na lumabas, di ba? Kasi kailangan natin maintindihan na when we say electric, it does not simply mean kuryente. No. Kapag sinabi mong electric, saan mo ginagamit yung kuryente mo, particularly sa braking? And the answer is yung magnetism. Kaya nga, pag sinearch yan, pag pinag-aaralan yan sa libro, electromagnetism, di ba? Magnetism. Yan. Kasi, coordinated sila. Kapag may knowledge ka as an engineer, alam mo kung saan pwedeng papuntahin yung electric current mo, kagaya na ito, pwede mo siyang gamitin para baliktarin yung magnetic field. Ang tawag doon, electric brake. Okay? Pwede mo siyang gamitin para i-convert yung mechanical energy into electrical energy kaso merong heat involved. Ang tawag doon, rheostatic brake. Or, if you are smart enough, you can design a system in order to allocate a specific circuit. Okay? Para yung electricity na ma-generate mo kapag binaliktad mo yung magnetic field ng motor, mapapakinabangan pa sa system. E di eco-friendly pa yung system mo kasi power saving siya. Ang tawag doon, regenerative brake. Tapos kapag gusto mo pa rin na mas mapahinto siya ng mas mabilis, mas effective, pwede ka maglagay ng separate na magnet sa tabi ng motor, tapos gagawa pa siya ng additional magnetic field that will counteract the torque. Ayan o. Negative torque. Ang tawag naman doon, eddy current braking. So, ayun ang types ng mga braking natin. And actually, may computation to, ayan o. Pero dahil mabait naman ako at maawain akong tao, hindi ko na kayo bubugbugin ng physics. Ayan o. So, hindi ko na siya, not included na. Mabait naman ako eh. Ayan. Pero ang kailangan ko lang, ang non-negotiable sa akin, is dapat naiintindihan nyo yung distinction ng tatlo. Dapat nagigets nyo anong pinagkaiba ni eddy current sa regenerative tsaka sa rheostatic braking. Anong pinagkaiba niya? Simple lang. Rheostatic braking may heat kasi yung resistor yung nagiinit. Regenerative braking, walang heat kasi paulit-ulit ako kasi may specific circuit na sasalo ng excess electricity mo during braking. Eddy current naman, wala nang electricity involved, nagdagdag ka lang ng magnet na magpapahinto ng torque ng rotor mo. So, ayun yung pinagkaiba nilang tatlo. So, bago tayo mag-proceed, naiintindihan nyo ba yung tatlong types ng braking ng electric brake? Or medyo komplikado na? Malino naman ako magturo, di ba? Nagigets nyo ba? Okay lang ba? Hindi ko na siya isama sa computation kasi naaawa ako sa inyo. Okay lang ba? Or gusto niya ipasolve natin kay Sean Dave Bonego? So, wala kayong magnetism lahat, siya lang meron. Tangina, iyak. Hindi, joke lang. Okay lang. Guwang puta. Pero okay, hindi, seryoso. Pasensya na, hindi naman sa hindi ko sineseryoso yung subject nyo. Aware naman kasi ako na hindi ako major subject. So, bakit ko kayo bubugbugin ng physics? Tsaka ng electromagnetism? Kaya ko naman, sige. Pero hindi naman ako masama. So, ang main purpose ko lang, ang pinaka main goal ko lang is maintindihan niyo yung concept, okay? Yung iba't ibang types at pagkakataon kung kailan siya ginagamit. Kapag nag-gets niyo yun, all goods na ako. Kahit wala na tayong problem solving, okay lang. Pero ayun. Seryoso. Nagigets niyo ba? Or gusto niyo ulitin ko? Okay, maya. Kung nagigets niyo, okay na, proceed tayo. Last part na to, tas tapos na yung lecture natin for this semester. Sure? Nagigets niyo ba? Sure? May gusto ba magpaulit? Last 5 seconds. 5. Yung iba, altab muna kayo sa balo. Okay lang? Nagigets nyo? 3, 2, 1. Okay, very good. Kung nagigets nyo, proceed tayo. Train run curve. Last na to. Mas tapos na tayo. Good luck sa finals na. Okay? So, si train run curve, ganito lang yan. Kagaya nung sinabi ko nung intro, last na pala to, no? Graphical representation of trains running performance. In short, ilalagay natin sa graph, okay?
kung kailan gumagana yung traction motor mo at kailan hindi. So, bakit natin yung ginagawa? Kaya natin ginagawa yun, as I have said earlier, ito. Nasa first slide yun, din drawing ko na eh. Ay, nawala. Okay. Kaya natin yung ginagawa is we can actually identify the sections kung saan ilalagay yung mga signaling system, yung mga sections kung kailan tayo magbe-brake at kailan hindi i-activate yung braking system. Dito yun makikita. Ang tawag doon, train run curve. Okay? So sa makatuwid, kapag gumagawa ka ng railway system, hindi yan maglalatag ka ng tulay, maglalagay ka ng relays, bibili ka ng tren, tapos papatakbuhin mo siya, bahala na siya sa buhay niya. No. Okay? Bago mo yun gawin, kino-compute muna natin, pinag-aaralang mabuti, saang section ng railway system papaganahin yung motor, saan tayo mag-a-accelerate, ayan no, saan tayo magbe-brake, saan tayo hihinto, and whatsoever. So yan, so medyo heavy computation po siya. Okay? So proceed tayo. Ano ba yung iba't ibang uri ng train run curve? So ang isang uri nito is itong, ba tayo mag-next? Yan. Meron tayong types ng train run curve. Okay? So, meron tayong distance-based. Nasa yung sulat? Yan. So, sa finals lang naman, ipapadrawing lang naman itong dalawang uri ng curve. Ayan. Yung distance-based train run curve, tsaka time-based train performance curve. And I think self-explanatory na siya. Sa distance-based, ang minimeasure dito is distance. Okay, distance. Sa time-based, ang minimeasure dito is time. So, time ang x-axis mo. Ganun lang. So, yan. So, kagaya ng sabi ko kanina, saan ginagamit tong train run curve? Bakit ang KJ naman ng mga engineer? May mga ganyan pang nalalaman. No, importante po yan. Ginagamit yan. Determining the location of signaling device. Yung mga diniscuss ko ng first lecture. Okay? Planning. It can be used basis of planning of the facilities like railway tracks and electric power. Okay? Kasi makikita natin dito kung saan tayo nagko-consume ng electricity based sa kung saan tayo magpapaandar ng traction motor natin. Okay? It can be used for the assessment of time operation between station. Okay? Kasi sa time-based performance curve, kung makikita natin kung gaano kabilis nag-ooperate yung isang train with respect to time, edi makako-compute din natin yung mga waiting time ng stations. Ganon. It can be used as a basis in determining headway. Actually, parang pareho lang to eh. So kapag sinabi pong headway, I think na-discuss ko to noong unang lecture. Kapag sinabi pong headway sa railway operation, ayan yung kung gaano katagal yung time interval ng pagdating ng bawat tren. Okay? So na-discuss ko dati yung sa CBTC. Naalala niyo pa ba CBTC? First lecture. So I think na-checkan ko na pala yung quiz nyo. Balik ko next week. Okay naman, nasagot naman ng lahat ng CBTC, no? Yung midterm. So, na-discuss natin doon na kailangan kasi magkakahiwalay yung trend, di ba? Para hindi siya magbungguan. So, ang tawag doon sa interval, ng paghihiwalay niya or kung gaano katagal yung from one train to another, kung gaano katagal siya darating sa station, ang tawag doon headway. Pero in order to reduce the headway, meron tayong CBTC na tinatawag. So, yun. So, dito naman, para ma-assess natin yung appropriate headway, okay, kailangan din natin tingnan yung train run curve. So, ayan yung mga gamit niya. Tapos, between comparison and economic performance ng each train. Itong lahat na nabanggit. Okay? So, ano-ano ba yung mga factors na nakaka-apekto ng train run curve? Okay? So, paano ko ba ito papasagutan sa finals? O sige, sa finals, magpapalista na lang ako, enumerate at least 3 ng external factors tsaka internal factors na nakaka-apekto sa train run curve. So, ang gagawin nyo ngayon, i-screenshot nyo siya. Okay? Tapos, yan, isusulat ito sa finals. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, train resistance. Okay, so bale, ano yan? 3, so 6 in total. 6 items yan, guys. Screenshot nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, na-screenshot na. So, ayun lang naman ang gamit ng train run curve. Now, proceed tayo. Ito ang actual na itsura ng train run curve. Last 4 slides, guys. Okay? So, meron tayong distance-based na train run curve. Okay. Ayan.
So, color green yung gagamitin ko para DDS. Ano maganda? Yan. Okay. So, itong speed curve, ayan yung color blue, as the name suggests. Pinapakita lang yan, okay, kung kailan nag-a-accelerate yung train. Yan, ito, acceleration yan. So, kung naka-altab kayo sa balo, tingin muna kayo dito, importante to guys. Ipapadrawing to sa inyo, utang na loob. Yan. So, sa acceleration, so makikita natin na pag nag-start yung train, so ano to station A, kunyari ano to, for simplicity purposes, sabihin natin na pureza to. Okay, pureza kunyari, tapos B mapa, para ma-visualize nyo. Okay? So, syempre sa pureza, nakahinto yung train, sumasakay pa yung passenger sasakay pa kayo, di ba? Tapos, from here, ma-activate natin yung acceleration. So, positive ang acceleration natin dito. Yan. Okay? So, aangat ngayon yung speed natin. Yan. Kagaya nung nakikita nyo dito. Nag-chat. Okay. Tapos, syempre, kapag gumagana yung acceleration natin, nagko-consume tayo ng power. Kasi umiikot yung traction motor mo, di ba? So, ito yung tinatawag na electric energy curve. By having this graph, we can actually identify the sections kung saan lang tayo kumukonsumo ng kuryente. Ganun to kahalaga. Yan. So, dito lang tayo kumukonsumo ng kuryente. And kung nakikita nyo, meron tayong break. Merong broken line. Nakikita nyo ba? Ayun, meron tayong broken line dito, di ba? Yan. So, bakit, sir? Anong ibig sabihin ng broken line na yan? Ibig sabihin, kapag na-reach na natin tong point B ng speed curve, okay, pwede na nating patayin yung traction motor. Anong tawag doon? Ang tawag doon, sana naiintindihan nyo, lalabas to sa finals, ang tawag doon, coasting. Okay? Coasting or free will. Okay? Free will. Ibig sabihin, papatayin na natin yung acceleration ng train, ilalagay na lang natin siya doon sa neutral or sa coasting. Tapos, hahayaan na lang natin siyang tumakbo on its own. Okay? Saan ko pinakita yon? Kung nakikinig kayo kanina, nagigets na dapat to. Ito yun, Ayan, yung gitna. Sa gitna ng propulsion, tsaka ng brake, sabi ko kanina, meron tayong letter C. Hindi mo pinapaandar yung tren, hindi mo rin binibrake yung tren. Or in Tagalog, sa madaling sabi sa sasakyan, ito yung neutral. Di ba? Kapag manual yung sasakyan mo, tapos naka-neutral siya, pwede mo siyang itulak, di ba? Pwede mo rin siyang hatakin pabalik. Kasi naka-neutral kayo. So parang ganun yun. Kapag yung yung rolling stock mo, okay. Saan yan? Ito to. Kapag yung rolling stock mo, na-meet niya na yung speed niya, kunyari, ang operating speed ng LRT is 80 kilometers per hour. Kapag na-reach mo na 80 kilometers per hour, nonsense na, bakit mo papaandarin yung traction motor mo? Masyado ka na-achieve mo naman na yung speed mo. So, on this section, ito na po yung tinatawag natin na coasting or free will. Okay? Tapos, may pangalawa kang broken line na makikita. Ito. Broken line. Ibibigay ko rin to sa inyong module, guys. Yan. So, sa pangalawang broken line, nanotice natin, biglang bumagal, Bumagal yung speed. So, I think nagigets nyo na. Question, anong nag-activate dito sa section na to? Anong nag-activate? Sige nga, para may recitation tayo. Anong nag-activate? Bakit biglang bumagal yung speed? Meron bang nag-activate na system? Meron ba? Open mic nga kayo, parang maranasan ko man lang magpa-recite kahit isang beses. Anong nag-activate? Bakit siya bumagal? Kaka-discuss lang, Anong nag-activate dito sa section na to? Bakit bumagal yung trend natin? Bakit bumagal yung speed? Anong inactivate natin? Open mic, kahit sino. Open mic, may 100 sa Gcash. Paunahan. Sino yun? Ligwanan. Paki-chat ng Gcash mo sa sa group chat. Okay. Very good. Ito yung braking section natin. Yan. So, kung dito, sa train run curve, makikita natin saang section tayo magpapaandar ng motor, saang section natin papatayin yung motor, kasi na-reach na natin yung speed at coasting na lang yung gagawin.
makikita rin natin yung section kung saan natin i-activate yung brake para mapabagal yung train. Ayan po ang kahalagahan ng train run curve. Okay? So sa finals, ang gagawin lang yan, may given na train run curve, tapos papa-identify sa inyo anong section mag-a-activate yung traction motor, aling section yung coasting, aling section yung braking. Parang ganun. So, ayan. Ginagamit to for energy saving kasi as you can see, hindi naman natin pinapagana yung motor at all times. Pinapagana lang natin siya kapag kailangang i-accelerate ng tren. Pero kapag na-reach niya na yung speed, pwede mo na siyang patayin. E di energy saving ka pa. Diba? So, ayun yung reason kung bakit natin kailangan pag-aralan yung train run curve. Kasi itong time-based performance curve, parang hindi naman importante ito. Mas importante ito eh. Performance. Pero sige, basahin ko na. Time-based performance curve is a graph that illustrates the relationship between the train speed and the distance. So, ano lang to? Time versus distance. Sa madaling sabi, velocity. Di ba? Kasi ganun sa physics, di ba? Distance over time, velocity. So anyways, so ganun lang din siya. Exact same graph, graphical representation siya ng distance over speed. So as we can see, ang distance naman natin is isa lang naman ang magnitude niyan. Wala namang negative distance unless na bumalik ka, di ba? So as long as positive yung velocity mo, edi pataas lang ng pataas yung distance mo. So ayun. Bigay ko pa ba to? Gusto niyo pa ba ng computation o wag na? Masyado na bang komplikado? Discuss ko pa ba? Madali lang naman. Sige, wag na. Masyado naman akong mabait. O yan, tanggalin na natin to, hindi na po to kasama sa finals. Okay? Pero if you want to read this, bibigay ko yung module. Ang importante, dapat marunong kayo magbasa ng train run curve. Yan. Pero sige, baka sabihin nyo, hindi ko alam ituro. Ayan, kung gusto nyo siya isolve, basic lang naman yan. Power distance V over A. O yan. Makikita natin yung kung ilang seconds lang tumatakbo yung traction motor mo. Ito yun, no? Yung pinakita ko kanina. Yan, V over A. Ito yan. Makikita din dito yung power running distance. Ibig sabihin kung gaano kahaba yung section na tumakbo lang yung motor mo. Ito yun. Ayan. Ibig sabihin, here, naka-on yung traction motor natin. May computation siya actually. Ayan. Tapos meron ding braking distance. Yung sinagot ni Likwanan kanina, di ba? Braking time tsaka braking distance, kailan at saan nag-activate yung braking mo. Ito yun. Yung pangalawang broken line. Okay? Yan. Tapos, meron din tayong, ano yung next? Meron din tayong coasting distance and coasting time. Ito yung sinabi kong free will, di ba? Kapag na-reach mo na yung operating speed mo, pwede mo nang patayin yung motor kasi umaandar ka naman eh. Ang tawag doon, coasting distance. Saan at kailan mo papatayin yung traction motor mo? Ito yun. Yung pinakita ko kanina. Yan. Okay? Tapos, lastly, meron din tayong tinatawag na pag nakuha mo yun, kapag sinam mo yan lahat, ang tawag doon, travel time. In short, kapag mineasure mo yung running distance, yung running time, yung coasting time, kapag pinag-add mo lahat yan, tsaka yung braking time, makukuha mo yung travel time between station. Sa madaling sabi, mako-compute mo na ngayon kung ilang tren ang kailangan mo para ma-measure yung headway or time interval between stations. Ayun po yung proper format na ginagawa at proper procedure na ginagawa ng mga engineer na nagpaplano ng train or ng railway system. Dito po tayo nakabase sa train run curve. And actually, madali lang naman yung computation. Ayun lang naman. Bigay ko pa ba? Gusto niya ba isama to sa finals o wag na? Identify niyo na lang yung section ng train run curve. Bait ko, no? Isama ko pa ba yung solving na to o wag na? Wag na, masyado nang marami yung nakaraan, yung train resistance. Gusto niyo ba? Para ma-practice kayo. Isama ba natin? Sumagot kayo, oy. Isama natin o wag na? Isama natin? O wag na? Wag na po, sir. Sige. Wag na po, sir. Pero in order to confirm na hindi ko na siya isasama, tanungin ko muna kayo, naiintindihan nyo ba ng mabuti kung paano basahin yung graph na to?
yung train run curve. Kasi ayun lang naman yung main goal ko eh. Gusto kong ma-ensure na naiintindihan nyo ano yung representation niya. So, naiintindihan nyo. Naiintindihan nyo. Sure, sure. Yung ibang slides, itong slide 2 saka slide 3, naiintindihan nyo yung train run curve, paano siya i-analyze, anong nakikita sa kanya, ganun. Sige, sige. So, dahil naiintindihan nyo naman, to make it official, hindi na po ito kasama. Okay? Yan, hindi na po yan kasama. Not included sa final. Tapos biglang nilagay no? De, joke lang. May isang salita naman ako, nung midterms nga, kung anong sinabi kong kasama, yun yung kasama talaga, di ba? So, not included na po. Okay? Basta ang priority natin, I need to ensure na naiintindihan nyo yung kung paano siya basahin at kung saan siya ginagamit. Okay? So, that ends our lecture for this entire semester. Hey! So, bago tayo mag-end ng 2:30, may tanong ba muna kayo sa lahat ng na-discuss? Yung types ng braking system, yung air brake, air command type electromagnetic, electric command type, yung electric brake, yung may physics involved, yung binaliktad yung polarity ng magnet, rheostatic braking, yung nagge-generate ng heat, regenerative braking, yung may specific circuit na sasalo ng excess energy para ma-recycle mo yung kuryente mo, eddy current, yung meron kang magnet na additional para mapahinto yung trend mo, babalik, para mapahinto yung malesen yung torque ng umiikot ng rotor. Tsaka, ito not included. And lastly, yung train run curve, kung saan siya ginagamit, itong factors na i-enumerate nyo, na pina-screenshot ko kanina, at kung paano siya basahin. Yun, itong computation hindi nakasama. Yan. Meron ba kayong tanong sa mga na-discuss natin bago tayo finals na natin last meeting, finals face-to-face mandatory, June 24, next week. Yan, meron ba kayong tanong? Or nagigets nyo ba? May naintindihan ba kayo? O masyadong komplikado? May naintindihan ba kayo? Pwede magtanong, pwede magpaulit, yung merong gusto ipaulit. Meron ba? May natutunan naman kayo, legit, for this semester. Kahit na hinabol natin yung lecture. Tangina kasi late kayo tinag eh. May naintindihan ba kayo? Last 1 minute, may naintindihan ba kayo? Asan yung ano natin? Yung top 1 student natin. Nasaan na yun? Yan. Sean Dave Vanego, may naintindihan ka ba? Pin nga kita ako magpipin sa'yo ngayon. Pin. May naintindihan ka ba? May naintindihan ka naman? O, di ba naka-altab siya? Kupal eh, no? Kaya nagbabalihan. May naintindihan ka? Hindi, seryoso. All student. May naintindihan naman kayo? Na-appreciate nyo naman ba yung mga lectures? Yan. Okay. Walang tanong? Walang tanong? Pwede kayo magpaulit. Any sections, any part ng discussion ngayon, pwede nyo ipaulit. Kung merong nalalabuan, particularly here, yung mga concepts ng electromagnetism, tsaka physical concepts, law conservation energy, energy conversion, meron ba kang gusto ipaulit? Parts ng stator tsaka rotor? Wala? Sure? Sure, wag na kayo mahiya. Last na. O sige, extension, baka may nahihiya eh. Last 1 minute, 2:31, tas dismiss tayo. Walang tanong? Malinaw lahat? Okay na? Okay na? Nagigets ba lahat? Okay, last 1 minute. Less than 1 minute, guys. Huwag na kayo mahiya, kahit sino. Pwede magpaulit. May gusto na lumipat. Ay, ito. So, obviously, no, hindi po natuloy yung site visit natin kasi may mga sunod na suspension, may lindol, may sunog, may heat wave, tangina. Pero, sabihin ko na lang, no, admin tayo ng PTRC, ano yan, civil group yan, ng mga mahilig sa railways. Meron din tayong association ng Payati Railways. Yan. And baka mag-tour sila sa LRT. Yun. So, kapag nagtutour sa LRT, ano lang yon, magbabayad ka lang ng 100 pesos, entrance fee ni LRTA. Hindi sa amin, sa LRTA yun. Tapos, magdadala ka ng PPE. Yan, PPE. Ano yung mga PPE? Hard hat, safety shoes, tsaka orange na reflectorized vest. Yan. So, outside to ng PUP. So,
Yan. Obviously, malabo na po yung official site visit ng PUP kasi ang problema sa PUP, maraming permit, di ba? Hihingian pa kayo ng kung ano-anong clearance. Pero kung gusto niyo talaga mag-site visit sa LRTA, ganun. So, sali lang kayo sa group na to or chat niyo ako. Tapos, ayun, dalihin niyo lang itong mga bagay. Tapos, pwede na kayong pumunta sa LRTA. Ganun. So, ano siya, kumbaga, kung parang non-government organization, ganun. So, yun. Kung gusto niya lang naman, kung gusto niya lang, wala namang pilitan. Okay? O, 2:32 na. Wala talagang tanong. Last 10 seconds. Walang gusto ipaulit. Malinaw ba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, bago tayo mag-dismiss, final assignment. Wala, may assignment. Dali lang to. Isulat sa index card 1/2 lahat ng formulas ng drain resistance. O, di ba? May assignment ka na, may reviewer ka pa. Tapos, ayan yung gagamitin nyo sa final exam. Don't forget, bring scientific calculator. Scientific calculators. O, di ba? So, ayan. Para ma-ensure na alam niyo yung mga formula na isasagot nyo next week. So, pwede naman po ang index card. And gagawin ko na lang siyang official para lahat ng mag-e-exam ay sure na may index card, edi gawin ko siyang official assignment. O, di ba? Tapos, ayan, ilalagay ko siya mamaya sa Teams to make it official para ma-notify din yung mga hindi naka-attend na yun. Okay? So, for the record, final exam natin, June 24, face-to-face, hindi naman holiday na, no? Holiday ba? Calendar. June 24. Okay, fine. Ay, putang ina mo ka, Manila Day, Allen. Woo! Talino. Kailan kayo magpa-finals? Tang ina naman. Ah, hindi. Kakausapin yung presidente niyo kung kailan kayo pwede mag-finals. Okay? Tangina, kaya kayo tahimik, no? Holiday, no? Tangina nyo, akala nyo mautakan nyo ako, ha? Pag di nyo sinabing holiday, akala nyo cancel yung finals. Ulul, ililipat natin yung finals sa ibang oras. Kailangan mag-finals kayo. Ayun, o sige. And that officially ends our lecture for this semester. Okay, sana may natutunan kayo. Okay. Yan, sana may natutunan kayo, lalo ka na. Okay. Yan. So, end na po natin ang meeting. Congratulations. Tapos na po ang REMA 321. Nakahabol tayo sa lecture kahit na late kayo binigay sa akin. Okay? So, yan. Isang clap re-up para sa lahat ng umattend ngayong araw. End ko na ang record, guys. Congratulations. Good luck sa finals. Kakausapin ko yung presidente para sa alternative schedule kasi holiday pala. Okay, tapos ang meeting. Bye-bye.